Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naaabot ng ating video. Isang good news na naman po para sa mga kaguro natin, dahil marami po sa mga mambabatas ang nakakapansin sa mga kahilingan ng ating mga kawani, lalong-lalo na sa ating mga kaguro na mapataas ang kanilang sweldo, at mga benepisyo. At ipinasa nga ni Makati City Representative Luis Campos Jr., ang House Bill 7840 na naglalayong taasan ang World Teachers Day Incentive Benefit mula 1,000 pesos hanggang 3,000 pesos. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. 3,000 pesos Teachers Day Benefit sought in Congress, ipinablish ni Delta Director Letejo sa sunstar.com. Isang bill ay naipasa upang hilingin na taasan ang taunang World Teachers Day Incentive Benefit na ibibigay sa bawat guro sa pampublikong paaralan na empleyado ng kagawaran ng edukasyon. Ipinasa ni Makati City Representative Luis Campos Jr. ang House Bill 7840 na naglalayong taasan ang World Teachers Day Incentive Benefit mula 1,000 pesos hanggang 3,000 pesos. Nakakatanggap ang mga guro ng insentibong ito tuwing ika-5 ng Oktubre bilang pagdiriwang ng taunang World Teachers Day. Ang WTDIB ay nagbibigay pugay sa mga nasa larangang ng pagtuturo. Ang aming panukalang batas ay naglalayong dagdagan ang halaga ng WTDIB at gawing permanenteng bahagi ng batas ang pagkakaloob ng insentibong benepisyo, ayon kay Campos, na naglilingkod bilang Vice Chairman ng House Appropriations Committee. Pinanggit ni Campos ang mandato ng 1987 Konstitusyon para sa Estado. To ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents through adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. Noong una, naranasan ng mga guro sa pampublikong paaralan ang WTDIB 4 na taon na ang nakakalipas, nang isama ng Kongreso ang insentibong benepisyo bilang isang item sa pambansang budget noong 2019 na may unang pondo na 800 milyong piso. Ngayong taon, mayroong pondo na 900 milyong piso ang insentibong benepisyo sa 2023 General Appropriations Law. Ayon kay Campos, naglaan ang Kongreso ng kabuoang 4.4 bilyong piso para sa WTDIB mula 2019. Sa kaugnay na balita, DepEd rolls out new curriculum, ipinablish naman ito ni Cristina Maralit, sa Manila Times. Inilunsad ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd ang pilot implementation ng recalibrated curriculum mula kindergarten hanggang grade 10, or K-10 sa basic education noong Lunes ika-25 ng Setyembre taong 2023. 5 na paaralan sa bawat 7 na rehiyon ang pinili para subukan ang bagong curriculum para sa kinder at mga grades 1, 4, at 7. Isa sa mga paaralan ay ang Tinajeros National High School sa Malabon City. Ang bagong kurikulum ay ipapatupad sa grade 7 sa nasabing paaralan na binubuo ng 19 na seksyon na may kabuuang 681 na mag-aaral. Ayon sa Curriculum and Teaching Strand ng DepEd, nauna nang nagsagawa ng pagsasanay para sa mga guro na mga ngasiwa sa mga klase para sa bagong kurikulum. Ang iba pang mga kawani ng paaralan na magiging bahagi ng implementasyon, monitoring, at pagsusuri ng bagong kurikulum ay sumailalim din sa orientation. At dito po nagtatapos ang ating video, at kung nagustuhan nyo po ang ating video, mag-iwan ng inyong comment sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.